na New Year's resolution, at ang kahulugan po ng New Year's resolution is a promise that you make to yourself to start doing something good or stop doing something bad on the first day of the year. So, yan po yung nakaugalian na ng mundo. No, aantayin yung pagbabago ng taon para sa kanilang pagbabago ng kanilang buhay. Kaya nga, madalas ang bati sa atin pagdating ng bagong taon ay bagong buhay. At tinatanong tayo, ano ang New Year's resolution mo ngayong taon na to? Ang problema, yung New Year's resolution na ginagawa ng tao, sa kasalukuyan, sasabihin niya, ito yung New Year's resolution ko. Pero ito yung New Year's resolution na ito yung New Year's resolution niya rin nung nakaraang panahon, nakaraang taon. Hindi nagbabago. Para bang ang pagbabago ng tao ay taon-taon. Yan ay naging kaugalian na rin ng bansang Israel dahil nga meron tinatawag na annual o yung tinatawag na annual atonement, no, yearly atonement, na kung saan iniintay nila yung yearly atonement para sa ganon ay mag-offer sila ng sacrifice sa Diyos upang patawarin ang kanilang mga kasalanan, at pagkatapos noon ay sila ay magbabago na kanilang pamumuhay. Ang problema, yearly, no, parang hindi rin nagbabago ang tao kasi nga mangangako ng pagbabago, pero yung buong santaon, yung first month lamang nung taon, doon lang siya bago. Pagkatapos yung mga susunod, mga remaining month ng taon, balik na naman siya doon sa kanyang former self, no? Na andun pa rin siya sa gawain ng kung ano yung dati niyang ginagawa, na nakalimutan niya yung promise niya ng kanyang pagbabago. Kaya iintayin niya na naman yun sa susunod na taon, umaasa na mangangako na naman siya ng pagbabago sa kanyang sarili, pero ang totoo, hindi talaga siya nakapagbabago. Kasi nga ito ay hindi naman katuroang pang Biblia, ito ay katuroang pang mundo. Na nakaugalian natin. Tuwing papasok ang taon, bago na akong tao, magsisisi na ako ng mga dati kong naging ginagawa, at ngayon ay magkakaroon ako ng pagbabago sa aking buhay. Pero sa katuroan pa po ba ng Biblia, ganun po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Kailan po ba talaga dapat magbago ang tao? Aantayin po ba niya yung santaon, yung pagbabago ng tao, para sabihin niya sa Diyos, ako ay magbabago na? Tapos, kung hindi niya nagawa, aantayin niya na naman yung susunod na taon, at doon na naman niya sasabihin sa Diyos na ako ay nagbabago na. Ang sabi po ng banal na kasulatan dito po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. At ang aking babasahin po ay nasa New King James Version. Ganito po ang ating mababasa. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, ang sabi po ni Apostol Pablo, kung sino man ay na kay Kristo, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang sabi doon, bagong creation na siya, bago na siyang nilalang. All things have passed away, behold, all things have become new. Sa mga tuwid, yung pagbabago po, yung kung meron man tayong gagawing resolution na magiging determined tayo na magbago, dapat ito ay nagawa natin nung tanggapin natin ang ating Panginoon Kristo. Nung tayo ay maging kay Kristo na, doon dapat nagsimula yung ating resolusyon. Dito dapat nagsimula yung promise of doing good, at aalisin natin yung mga bagay na na ginagawa nating masama. No? Pagbabago ng sarili. Dapat dito nagaganap kung tayo po ay nakay Kristo na. Muli kong babasahin ang sabi, therefore if anyone is in Christ, kung ikaw ay nakay Kristo na, he is a new creation. Bago ka nang nilalang. All things have passed away. Behold, all things have
become new. So makatuwid, kung ikaw ay nakikristo na, wala ka na dapat doon sa iyong former life. Andun ka na dapat sa bago mong pagkatao. At dito yung nagaganap yung talagang tunay na resolution sa iyong buhay. Kaya nga kung babasahin po natin doon sa Ephesians chapter 4 verse 17 to 19, ito yung former life no? Ito yung lumang pagkatao At ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. This I say, therefore, and testify in the Lord that you should no longer walk, yun ang hinihimok ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Ephesians. Ang sabi niya, you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling, have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. Ito yung former life At ito, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi kayo natuto nito kay Kristo. Kaya kung ikaw ay nakikristo na, itong mga bagay nito, hindi mo matututunan ito kay Kristo Hindi ituturo sa iyo nito ni Kristo Babaguhin ka ni Kristo. Ang sabi nga doon sa verse 20, Ephesians chapter 4 verse 20 at hanggang 24 po ang aking babasahin. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. But you have not so learned Christ. Ang sabi niya, kung talagang natuto kay Kristo, ang sabi niya doon sa verse 21, if indeed you have heard Him and have been taught by Him as the truth in Jesus. Kung talagang tayo ay natuto na kay Kristo, dahil tayo ay nakikristo na, ano ang dapat mangyari sa atin? Ang sabi po ng banal na kasulatan dito sa verse 22, ganito po ang ating mababasa. That you put off, aalisin mo, huhubarin mo, put off. That you put off concerning your former conduct. Ibig sabihin yung former conduct, yung former behavior mo, yung dati mong pag-uugali, yung dati mong buhay. You have to put it off. Sabi doon, that you put off concerning your former conduct, the old man, your former self, yung dating ikaw. Ang sabi dito, yung dating ikaw na na lumago sa sa mga kalayan. Ang sabi yan, that you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lust. Aalisin mo yon. Dito nagsisimula yung pagbabago mo. Hindi yung aantayin mo yung 1 taon, tsaka ka mangangako ng pagbabago, then 1 month lang yung pagbabago mo, after that month, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, andun ka pa rin sa dati mong gawi, then antay mo na naman January, then mangangako ka na naman sa Diyos ng iyong pagbabago. No, ang pagbabago ay dapat magsimula nung tinanggap mo si Kristo. Kaya nga yung annual atonement na ginagawa ng mga Hudyo, inalis nga ng ating Panginoon Kristo He take away the first. And that first is the annual atonement para sa sin, para mapatawad ka ng iyong mga kasalanan. At ang sabi niya, so to establish the second. Ano yung second? Yung kanyang body, na ito ay inoffer niya once and for all. Minsan lang to inoffer. Kaya kung tayo rin ay mangangako ng pagbabago, dapat minsan lang natin tong ipangangako sa Diyos. At ang pagbabagong ito ay dapat maganap doon sa ating pagtanggap kay Kristo. Kung tayo'y nakikristo na, dapat makita na ng tao na tayo ay nagbabago. Sayang yung inaawit natin. Let
the beauty of Jesus be seen in me. Kailan mangyayari yun? Diba? Kailan mangyayari yung the beauty of Jesus, yung kagandahan ni Kristo ay makita sa ating buhay? Kailan mangyayari na makikita ng ating kapitbahay na tayo'y iba na sa iba? Yung pong kahulugan ng Kristiyano o yung disipulo, no, ng ating Panginoong Kristo, yung pagiging iba natin sa iba. Kasi nga tayo ay nabago na. Hindi na tayo nakikihalin tulad sa mga hintil na dati tayong hintil. Tayo hintil, ano po. Hindi na tayo gumagawa ng mga bagay na nakasentulad ng ating mga kapitbahay. Iba na tayo sa kanila. Sapagkat yung dati nating pagkatao na kahilintulad ng ating mga kapitbahay, hindi na tayo yun. We already put off the old man, the old self. Inalis na natin yun Kaya tayo po ay naandito na sa bagong pagkatao. Ang sabi nga po doon sa 23, and be renewed. Ipuputok natin yung old man. Ang sabi doon, be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Yan po yung plano ng Diyos sa atin. Nung tayo ay nakikristo na, gusto ng Diyos na tayo ay mabago na. Yun ang pasimula ng ating pagbabago nung tayo ay nakikristo. Hindi yung aantayin natin taon-taon. Every year na lang. Promise, I will be a good man. Every year na lang. Di ba? Promise, I will not do this again. Yun at yun. Pero yun ay hindi gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, once na nakikristo ka, dapat nagbago ka na. Kung hindi man instantly, at least nakikita ng Diyos na andong ka na sa right direction. Yung pong sa kahulugan ng repentance, ang ibig po sabihin nun, di ba, kasama po yun sa plan of salvation, di ba? Preach the gospel, have faith, and repent. Di ba? Yung repentance po ay mula doon sa itong direction na ito, ikot ka, mag-U-turn ka, at dito ka pupunta sa direction na ito. Yun po ang ibig sabihin ng repentance. Iyon po ang ibig sabihin ng ng pagbabago. Hindi ka na dito, kundi dito ka na. Hindi ka na doon sa paggawa mo ng mga kasalanan, dito ka na sa pagsunod mo sa kagustuhan ng Diyos. Hindi ka na doon sa former life mo, dito ka na sa bago mong pagkatao. Kaya nga, yung mga nakikristo, yan po yung nabautismuhan Diba? Once na nag-decide ka magpabautismo, dapat nagkaroon ka na ng determinasyon bago ka na sa sarili mo. Hindi kagaya ng mga naririnig natin, kailangan pa yung Holy Spirit. Parang hindi na ikaw yun. Ang nagtutulak sa yung Holy Spirit. Hindi ikaw talaga yung magtutulak sa iyo sa pagbabago. Bagamat tutulungan ka ng Holy Spirit na mabago ka, pero di ba yung mga sa iba sa denomination, come Holy Spirit, change me. Di ba? At nung nabautismohan ka raw, ang Holy Spirit na ang kumikilos para sa iyo. No, ikaw ang kikilos para sa iyong pagbabago. Once na nag-decide ka na ikaw ay nakikristo na, ikaw ay mananampalataya ni Kristo, dapat ikaw ay magbago na. Na wag nating samantalahin, ang Diyos ay punong-puno ng awa, madaling maawa ang Diyos Ayaw nga ang lahat ng tao ayaw nga ng Diyos na mapunta sa impyerno Kaya the more you sin, the more na hinahanap ka ng Diyos at pinupuno ka ng biyaya. Pero sabi ng ating magiting na apostol, wag nating abusuhin ang Diyos. Kaya nga dito po sa Romans chapter 6 verse 1 to 7, ganito po ang ating mababasa.
What shall we say then? Shall we continue in sin that the grace may be abound? Di ba sinasamantala ng tao kasi, no? The more you sin, the more na yung grace ng Diyos ay ini-extend niya. Marami tayo, meron dito sa atin na mga na mga parents na, di ba? Di ba? Tayo mga parents, wala naman talaga tayong yung sinasabi favoritism. Kundi kaya lang natin mas malapit tayo sa isang anak natin kasi yung nakikita natin siya yung mahina. Siya yung palpak lagi ang buhay niya, kaya mas focus tayo doon sa kanyang sa kanyang buhay. Pero yung mga ibang kapatid, ang sinasabi, favorite kasi. Kung natatanda niyo sa prodigal son, yun rin ang imutok nung kapatid, nung bumalik yung prodigal son. Hindi nila alam kasi yun ang Diyos, ay kaya nga tinawag nating Father para makaka-relate tayo bilang mga magulang kung ano yung damdamin ng Diyos sa atin. Yung mahihina, mas binibigyan niya ng binibigyan niya ng atensyon. Para sa ganon ay mahimok niya. Kaya nga dito, sabi ni Apostol Pablo, wag naman nating abusuhin ng Diyos. Kasi nga, the more na tayo ay nagkakasala, the more na nagbibigay siya ng biyaya. Na binubunto niya yung kanyang atensyon doon sa mas mahihinang mga anak niya. Kaya nga sabi dito, what shall we say then? Shall we continue in sin that the grace may abound? Certainly not. No, hindi yun. How shall we who died to sin live any longer in it? Ang sabi niya nga, sinasabihan niya yung mga nabautismohan na, ang sabi niya dito sa verse 3, or do you know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Alam naman natin yung doktrina tungkol sa death, burial, and resurrection ng ating Panginoon Kristo. Ito yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Ito yung ginawa ng Diyos upang sa ganun mabayaran ang ating mga kasalanan. At tayo magkakaroon ng koneksyon dito sa death, burial, and resurrection ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng ating pagbabautismo. Once na tayo ay nag-decide na mabautismuhan, nakukonek tayo doon sa ginawa ng Diyos na na remedy sa ating mga kasalanan, that death, burial, and resurrection of Christ. At dito nga nagkakaroon tayo ng connection doon. At ang sabi rito, oh, do you know that as many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk. Ayan. Nagdesisyon ka magbautismo, kapag nagdesisyon ka magbautismo, makukonek ka sa the death, burial, and resurrection ng ating Panginoon Kristo. Kung binuhay na magmuli ang ating Panginoon Kristo, ang meaning nun sa atin na nabautismohan, tayo ay lalakad na sa newness of life. Once na tayo ay umahon na sa tubig, bago na tayo. Lalakad na tayo sa bago nating pamumuhay. Ibig sabihin, iiwan natin yung dati nating buhay, iba na tayo ngayon. Nakala natin yun, si Bot Hayuhay ay hindi na yung dating siya. Nung umahon siya sa tubig, nung nagdesisyon siya na isumite niya yung kanyang sarili sa pagbabautismo, dapat ang makita ng tao, iba na siya. Na lumalakad na siya sa bago niyang pamumuhay. Ito yung simula ng pagbabago. Dito natin dapat ilagay yung ating resolusyon. Hindi doon sa yearly celebration ng bagong taon. Dito,
Na once na ikaw ay nakikristo na, once na ikaw ay nag-submit na sa baptism, bago na ang pamumuhay mo. Na babaguhin ito ng iyong determinasyon na baguhin nga ang iyong mundo. Hindi ka na sa mundo ng mga makasalanan, ikaw ay iba na sa kanila. Iba na sa kapitbahay mo. Okay, sabi po dito, for if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man, ayun na, yung former life. Knowing this, that our old man was crucified with him. So, nung tayo ay nag-decide na magpabautismo, simbolo ito ng ano, nung pinako si Kristo, kasama tayong napako. No? Ano ba kahulugan? Ano ba ang meaning nung pagkapako ni Kristo? Bakit siya pinako? Why he was crucified? To pay our sin. Kaya kung tayo ay nabautismuhan, nagagaya tayo sa kanya. No? Na tayo ay napako rin sa krus upang mapagbayaran yung ating mga kasalanan. Simbolo, ang ginagawa naman natin, hindi tayo actual na napapako sa krus, kundi tayo ay sumusumiti sa tawag ng pagbabautismo. Kaya yung decision natin na tayo magpabautismo, yun ay decision ng ating pagbabago. Hindi ito isang pangkaraniwang ritual lang na ay hinugasan ka lang tapos na, tapos yung pa rin ikaw. No, kasi yung iba kasi naitulak lang, no? Pero wala talaga yung pagsisisi at pagnanais ng pagbabago ng kanyang buhay, baliwala yung effort mo na ikaw ay nagpabautismo. Once na nagpabautismo ka, dapat makita sa iyo yung newness of your mind, of your life. Hindi ito kaplastikan, kundi ito ay katotohanan ikaw talaga ay nagbabago. Kasi iba baka nagkukunwari lang na nagbago siya, pero andun pa rin yung kanyang sariling dating pagkatao. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that what should no longer be a slave of sin. No? Hindi na tayo dapat pilitin natin yung ating sariling mabuhay na hindi na tayo alipin ng kasalanan. Na hindi na tayo nadidiktahan ng kasalanan. Gawin mo to, gagawin natin. Kasi tayo mismo yung iiwas doon sa dikta ng kasalanan sa atin, sapagkat tayo ay namatay na sa kasalanan. For he who has died has been freed from sin. Ang sabi doon, tayong nangamatay na, tayo ay malaya na sa kasalanan. Hindi na tayo yung dating tayo, kundi tayo ay naando na sa bagong pagkatao. Na ang bagong pagkataong ito hindi na kumukonforme, hindi na sumusunod kung ano ang gawi ng sanlibutan, hindi na tayo yon. Tayo ay bago na. Kaya nga kung tayo ay ang sabi dito sa Romans chapter 12 verse 2, 'di ba, yung verse 1 ay yung ating ihahandog natin ating mga sarili na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. Magagawa lang natin 'yon kung tayo ay bago na at hindi na tayo nakikisunod doon sa dikta ng mundo. Kaya nga dito po sa verse 2, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Do not conform to the pattern of this world. Yan, New Year's resolution, that is the pattern of this world. No, promise ng pagbabago, every year promise ng pagbabago, pero hindi naman talaga nagbabago. No, parang formality na lang na meron kang listahan ng New Year's resolution, pero hindi mo naman ginagawa yung iyong pagbabago.
Ang tunay na pagbabago, bago na ang iyong sarili, bago na ang iyong kaisipan, at ikaw ay hindi na katulad ng gawi ng mundong ito. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Yan, nakita niyo yung transform? Para tayong transformer, di ba? From the old self to the new one. Magkakaroon tayo ng transformation ng ating mga sarili. Na be transformed by renewing of your mind. Bakit? Paano ba tayo marirenew yung ating mind? Mula nung sinilang tayo hanggang sa lumaki tayo, no? Na-impluwensyahan tayo ng mundo. Kaya nga, yung mind natin, hinubog ng mundong ito. Lalong-lalo na yung mga parents na working parents, na hindi natututukan yung kanilang mga anak. At madalas na pinababayaan na lang sa cellphone, sa social media, yung kanilang anak na papasok sa kanila yung doktrina ng mundo, no? Ang kalakarang nagagawa nila, ang pamumuhay na nagagawa nila, pamumuhay ng mundong ito. Kaya nga kung tayo ay magtra-transform, ang unang mangyayari sa ating transformation, dapat ma-renew yung ating yung ating mind. Maalis yung mga doktrina ng mundo at malagyan ng tunay na doktrina ng ating Panginoong Diyos upang ito maganap yung tunay na pagbabago. Kung natatandaan nyo doon sa yung binasa natin kanina doon sa Ephesians chapter 4 na sinasabi tayo ay magkaroon na ng bagong pagkatao. No, at dito naman sa binasa natin sa Romans chapter 12 verse 2, dapat tayo magkaroon ng renewed mind para tayo ay ma-transform. Mangyayari lang yung renewed mind kung tayo ay aalisin na yung doktrina ng mundo at mapapalitan na ng katuruan ng Diyos. Doon lang tayo magkakaroon ng renewed mind. Kaya nga, papansinin po natin doon sa chapter 4 din ng Efeso at babasahin ko na po sa Tagalog. Dito po sa Efeso chapter 4 at babasahin po natin doon sa 11. Tingnan niyo po ang sabi ng banal na kasulatan. At malapit na tayo magtapos. Isang talata na lang pagkatapos po nito ay matatapos na rin po tayo. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Chapter 4 verse 11. Tingnan niyo sabi. At pinagkalooban niya na ang iba na maging apostol, no? Binayaan tayo na meron tayong apostol. Ang iba ay mga propeta, binayaan tayo na meron tayong mga propeta. Ang mga iba ay ebanghelista, ang iba ay pastor at mga guro. Bakit binayaan tayo ng mga ganito? Ito yung mga lecturer, ito yung magtuturo sa atin. Ito yung magbabago ng ating kaisipan. Aalisin nito yung doktrina ng mundo at papalitan nito ng doktrina ng Diyos, ng katuruan ng Diyos. Mga tagatuturo ito At ang sabi po ay ganito, ulitin kong babasahin, at pinagkalooban niya ng iba na maging apostol, at ang iba ay maging propeta, ang iba ay maging evangelista, ang iba ay maging pastor at mga guro. Bakit? Ang sabi po dun sa 12, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, verse 13, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, at sabi hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan at kapuspusan ni Kristo. That is the true transformation na mangyayari sa atin, the true renewing of our mind, na tayo ay lalago, ang bawat isa sa atin ay lalaki na kasing laki ng pangangatawan. Kung ano ang ipinamumuhay ni Kristo sa mundong ito, ganun tayo.
Kaya nga, let the beauty of Jesus be seen in us. My neighbor should see me as Jesus when he walked on this earth. That is the true resolution. That is the true pagbabago ng ating buhay. Hindi yung taon-taon, pangako, taon-taon, pangako, taon-taon, pangako. Sinasadya na natin yung pagkakasala niyan. Di ba? Pangako tayo ng pangako, puro na lang pangako, pero hindi tayo na bagong totoo. Kasi nga, sinusundan natin yung pattern of this world. New Year, di bago na. New Year uli, bago na uli. New Year na uli, bago na uli. January lang bago, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, old set ka pa rin. At aantayin mo ulit yung pagpadating ng January para ikaw ay magbago. Ang sabi ng ating mag-gating na apostol na sumulat nitong Hebreo, ang sabi po doon sa verse 26, if we that deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of truth, no sacrifice for sin is left. Sapagkat binigay na ni Kristo yun once and for all, and then you keep sinning. Every year you keep sinning, and you're not changing your life. Ang sabi ng sumulat, no sacrifice for sin is left anymore, but a fearful expectation of judgment, of raging fire that will consume the enemies of God. Huwag na tayong sumunod sa pattern ng mundo. Huwag na tayong gumawa pa ng New Year's resolution natin every year na lang. Start changing our life. Kasi nga, naandito na tayo kay Kristo. Baguhin natin ang ating mga sarili sapagkat tayo ay na kay Kristo na. Maraming salamat po sa inukol niyong panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. At sana po ay nabusog ko ang inyong mga kaluluwa at nahimo ko kayo sa tunay na pagbabago. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.